Hallelujah. Ah, magandang gabi po sa lahat po ng mga kapwa tao ko o mga Kristiyano na patuloy po na sumusubaybay sa aking gawain sa pagbabahagi ko po ng salita ng Diyos. Bilang isang Kristiyano, ito po ay ating buhay. Ang patuloy na tayo maglingkod sapagkat itong nais ng ating Panginoong Kristo. Mababasa natin doon sa Mateo, sa kahuli-hulihang Mateo. At ipangalat nyo nga sa buong sanlibutan o sa buong kinapal ang mabuting balita. Hallelujah! Kaya tayong mga Kristiyano, ito po ay isang obligasyon natin. O hindi natin hindi isang obligasyon. Ito'y isang paglilingkod natin sa ating Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Hindi po ito pagbabayad, kundi bilang isang pagtugon sa nais niya. Tayo po ay kabilang bilang isang Kristiyano. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, ano ba ang itinalaga sa iyo ng ating Panginoong Kristo upang ikaw ay makapagbigay ng paglilingkod sa Kanya? Hallelujah! Kasi maraming mga Kristiyano ngayon ang simbang linggo lang o kung meron silang tinatawag na simbang Miyerkules. Subalit, puro pakinig lang. Hindi naman po masamang makinig ng mga salita ng Diyos. Subalit, ang masama kung hindi po tayo kumikilos, hindi tayo gumagawa na kung ano ba ang layunin sa atin ng Diyos. Kasi lahat po tayo may tungkulin. Sabi nga dun sa Roma, nagbigay ang ating Panginoong Kristo ng mga gampanin natin, ng mga kaloob. Merong tagapagturo diyan, may nagsisharing diyan, merong sa simbahan, may nagbibigay, may ano ba tawag dito, yung nag-aayos doon sa loob ng chapel, naglilinis, kumakanta. Yan po ang isang mga gawain ng mga Kristiyano. Hindi lang po basta natanggap natin ang pananampalataya. Hindi lang po basta tayo ay nabautismuhan. Okay na po iyon. Okay na po yun sa Diyos. Hindi po. Kumbaga, meron po tayong trabaho. Hindi po inaccept lang natin yung bautismo, yung pananampalataya natin, nakilala natin ang ating Panginoong Kristo, ang siyang daan patungo sa kaligtasan, okay na tayo, hayahay na tayo. Maraming ganyang Kristiyano ngayon. Opo, marami pong ganyang Kristiyano. Na tatandaan nyo po na simba lang ng simba ng linggo. Tumutugong ka sa sinasabi ng iyong pastor. O nagtatayt ka. O nakikiisa ka dun sa lahat ng bagay, pero hindi ka naman nagtatrabaho. Ikaw ay isang tamad. Sabi nga ni Apostol Pablo, ang mga tamad din naman ay wag natin pakainin. Hallelujah. So wala po rito ang aking i-share. Ito ay isang paalala lamang sa mga Kristiyano po na, lalo na po yung mga Kristiyanong matatagal na sa pananampalataya na how many years na siya Christians, pero andun pa rin siya, simbang pa rin siya, Sunday or Bible study. Hindi po yan hindi po yan ang ulit-ulitin ko, hindi yan ang buhay ng Kristiyano. Opo, kinakailangan ng Kristiyano ay nagtatrabaho po. Marami pong gawain sa loob ng simbahan. Alamin mo, ipanalangin mo sa Diyos
kung ano ang regalo sa iyo upang ikaw magamit ng Diyos. Hallelujah. Yan po ang katotohanan. So ngayon, ang i-sharing ko po sa inyo ay narito pa rin po sa gawa. Kasi nung siguro 2 weeks na nakakaraan, ay nag-sharing po ako nung hindi lamang po ang pagbabautismo sa tubig ang kinakailangan ng isang Kristiyano. Marami po ngayon, mga Kristiyano, bautismo sa tubig, hindi po. Kinakailangan mabautismuhan po tayo sa Espiritu Santo. Hallelujah. Meron niya ako nabasa sa Facebook yung mga mahilig na mahilig mag-post ng mga words of God. Hindi na raw kinakailangan ng bautismo. Kasi ang isang nagiging referensya niya, yung isang pinaniniwalaan niya, bakit daw doon sa dalawang magnanakaw na nakatabi ng Panginoong Kristo, nagkaroon ng kaligtasan. At alam nyo, kung pagaganahin natin ang ating isipan, yung katayuan ba nung, kung nakikinig dahil kasi, ito'y nag-comment doon sa aking isinering na bautismo sa tubig. Maaari daw na ang isang ang tawag niya pa sa ating Panginoon Kristo, isang pastor bautismuhan ng isang ordinaryong tao. Ibinigay ko sa kanya yung talata do sa Mateo 3 na ibig nga sanang sansalain ni Juan Bautista ang ating Panginoong Kristo. Subalit, anong sabi ng Panginoon? Ito ang ibig ng aking Ama. Ang ibig ng aking Ama na mangyari. Kaya po siya nabautismuhan. Hallelujah. Binautismuhan po siya ni Juan Bautista, ang ating mismong Panginoong Kristo. So, ang ibig ko sabihin, na itong nag-comment sa akin na hindi na raw kailangan ng bautismo dahil bakit daw yung dalawang nakapako, nakasama ng ating Panginoong Kristo, ay nagkaroon ng kaligtasan yung nasa kaliwa. Alam mo Brad, kumbaga, konting utak lang ang dapat natin gamitin dito. Hindi na dapat natin ito pag-isipan Kung ikaw nasa kalagayan na pare-parehas kayo na nakapako sa krus, noong time na yon, makapagpapabautismo ka pa ba? Yan ang iiwan ko sa iyong katanungan na ang nangako naman sa iyo ay anak ng Diyos na nakikilala nitong nasa kaliwa. Di ba? Nakikilala niya Nakikilala niya si Kristo kung ikaw ang nasa katayuan sa ganong kalagayan, ikaw ba ay bubunutin mo ba yung pako para maghanap ka ng tubig at magbautismo ka? Ito ay isang nakakatawa. Isang nakakatawang kasagutan. Opo. Sabi ko nga, ulitin ko sa inyo, maliit na pag-iisip lamang ang dapat nating isipin. Kasi may mga tao na pwede naman nating pag-isipan muna bago tayo sumagot o mag-comment. Kung tama ba ang ating i-comment. Sa katayuang yon, Brad, ang kausap niya ay ating Panginoong Kristo. Lahat ng authority ay wala nang maihiling pa yung nag-request sa kanya. Doon sa ipinangako niya, sasabihin ko sa iyo, kasama na rin ang bautismo ron na ginawa ng Panginoon. Kasi anak siya ng Diyos, makapangyarihan siya. Lahat ng bagay ay kaya niyang gawin sa pamamagitan ng kanyang salita. Ang anak ng Diyos ang kausap niya at ang pinag-requestan niya nung time na yon. Kaya, yun lang ang maisasagot ko sa iyo, Brad. Kaya ikaw, kung hindi ka pa nababautismuhan, magpabautismo ka. Sapagkat isa yan sa utos para mo matamo ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. So ngayon, eto po, ipagpapatuloy natin kasi mahalaga po ito. Kaya inuulit-ulit ko po ito, mga kapatid ko sa pananampalataya. Napakahalaga po nito. Very important po ito. Kung hindi po natin to makukuha, mailalagay natin sa ating pagiging Kristiyano, ay useless po ang pagiging Kristiyano natin. Kanya,
siyasatin nyo ang inyong mga sarili, mga pastor, mga kapatid ko na mananampalataya. Alamin nyo kung meron kayong bautismo ng Espiritu Santo na ipinangako ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat ang Panginoong Kristo ay nangako, babasahin ko ulit, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem, hintayin ninyo doon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko na sa inyo. Nagbautismo nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal, babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Hallelujah! Ano ang sabi ng ating Panginoong Kristo? Hindi lamang sa tubig, kundi pati sa Espiritu Santo. Kaya nga, yung mga disipulo, yung mga naniniwala, o yung mga followers ng ating Panginoong Kristo, ni Jesus, ay hindi niya muna pinaalis sa Jerusalem, sapagkat doon sa lugar na yun, kung saang lugar sa Jerusalem, doon ipadadala ng Amang Diyos ang Espiritu Santo. Hallelujah! Tandaan niyo po to. Sabi nga sa mabuting balita, ang tatak ng isang tunay na Kristiyano ay kung meron siyang Espiritu Santo. Sapagkat kung wala kang Espiritu Santo, kapatid ko, sa pananampalataya, o sinasabi mong ikaw ay born again, o sinasabi mong ikaw ay iglesia ka ng ano, kung wala kang Espiritu Santo, hindi ka po isang tunay na anak ng Diyos. Hindi ka pa po napapaloob sa Diyos. Sapagkat bakit? Sapagkat ang Espiritu Santo ang siyang mag-guide sa buhay natin upang tayo maging banal. Opo, upang tayo maging banal. Tandaan nyo, nang makatanggap nga itong mga taong ito, hindi ko na po babasahin, basahin nyo na lang po itong Gawa. Simulan nyo po doon sa unang talata. Nung mga naka-accept o yung mga narigaluhan o yung nabautismuhan ng Espiritu Santo, kung ano yung naging buhay nila, kung ano yung mga naging attitude nila, yung pag-uugali nila. Dito natin makikita kapag meron na tayong Espiritu Santo, malalaman natin na meron na tayong gift o regalo na Espiritu Santo na nagbubuhat sa Diyos. Hallelujah! Excuse me. Hindi lang po tayo Kristiyano na matatawag. Pastor, alamin mo sa iyong mga sinesira ng salita ng Diyos. Yung sinesira mo ba ng salita ng Diyos ay may mga Espiritu Santo na yan. Nabautismuhan na ba ng Espiritu Santo yan? Hallelujah! Alamin mo, dahil ikaw na nagtuturo, baka ikaw na nagtuturo, wala ka pang Espiritu Santo. Paano mo ba malalaman kung ikaw may Espiritu Santo? Sinasabi ko nga po sa inyo, ulit-ulitin ko. Ito po yung magpapabago sa inyong buhay. Ito po yung magiging parang kalasag mo sa sanlibutan. Para ikay magtagumpay. Sapagkat ano ang sabi ni Apostol Pablo, ang mga kalaban natin ay hindi pampisikal. Ito yung mga makapangyarihan, may kapangyarihan sa kalawakan. So mga espiritong masasama. Dalawa kasi yan, espiritong masama, espiritu ng kabanalan. Kaya minsan, talo po tayo. Kaya hindi po tayo nagbabago. Bakit po? Sapagkat wala tayong panlaban. Wala tayong Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo po, ang siya nagpapabanal sa isang Kristiyano na naglilingkod sa Diyos, tatandaan nyo. Kaya kinakailangan makomplete sa buhay natin bilang isang Kristiyano ang dalawang bagay na yan. Ang bautismo sa tubig, sa pagsisisi, at ang bautismo sa Espiritu Santo na ipinapangako ng ating Panginoong Kristo. Kaya ano nga nangyari sa sila po ay mga naging masunurin. Naging masunurin po sila, mga kapatid ko. Yung mga ari-arian nila, binebenta nila para lamang ibigay sa mga taong nangangailangan. Itong mga nakatanggap ng Espiritu Santo sa panahon po ng Pentecostes. Doon po sa lugar ng Jerusalem. At naging boldness po sila sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi po sila natatakot
maging kamatayan man ang kanilang tahakin. Hallelujah. Ganun po ang naging buhay nila na matanggap nila itong Espiritu Santo. Ito po yung nagpalakas kay na Pedro, kay Juan, kay Santiago, nung itong Espiritu Santo ay dumating na sa kanila. Hallelujah. Tandaan nyo po, hindi po basta tayo ay mananampalataya lang iligtas na tayo. Marami nagsasabi, meron niyang words dyan na save is always save. Hindi po. May trabaho po tayo. Kinakailangan, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, kinakailangan na maiharap ko kayo sa aking amang Diyos na banal. Kaya nga kayo ay magpakabanal. Pilitin po natin mga kapatid ko. Hindi lamang po mga pastor na nagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi lamang po ang obligasyon natin. Sira natin ang siran ng salita ng Diyos ang ating mga followers, ang mga nakikinig ng gospel. Hindi lang po ganun ang ating trabaho. Alamin po natin kung ang mga kapatiran natin ay nagbabago nga ang buhay nila. Naipamumuhay ba nila ang isang matuwid na ninanais ng Diyos? Kasi maging ang ating Panginoon Kristo, kung mababasa mo sa Mateo, napakahirap daw. Nagbigay ng isang babalang napakahirap makasumpong ng matuwid na pamumuhay dito sa sanlibutan ito. Sinabi lang ng ating Panginoon Kristo sapagkat siya ay nasa kalagayang bilang isang tao, nararamdaman niya kung gaano ang espiritu ng kasamaan, kung gaano siya ay salakayin. Ako, aaminin ko sa inyo, hindi ako magiging ipokrito. Ako'y nanghihina rin. Nanghihina rin po ako. Kaya po ako, araw-araw ako'y nananalangin. Ako'y umiiyak sa Diyos na ang mga bagay na nakawilihan ko sa sanlibutan, sana po ay hindi ko na balikan. Sapagkat kung ninanais natin, mga kapatid ko, ang pangako ng Diyos na buhay na walang hanggang at ang kanyang pangako na bagong bayan o bagong paraiso, sundin po natin ng tama ang Biblia. Hindi lamang po na nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Opo. Sabi nga sa mabuting balita, suriin nyo ang inyong mga buhay. Suriin nyo ang inyong mga buhay kung kayo'y nabubuhay pa sa matuwid na landas. Hallelujah. Kasi sayang lang, hindi natin alam kung kailang mawawala ang ating buhay. Tandaan nyo po, hindi natin po alam kung kailan babawiin ang buhay, kung kailan mawawala ang buhay sa ating katawan. Tayo ba'y handa ng humarap sa hukuman ng ating Diyos? Handa na ba ang ating kaluluwa na iharap natin sa ating amang Diyos na banal? Ano ang sabi ron sa ano ang sabi ron sa pahayag sa Revelation? Hindi po pwedeng makapasok ni kulubot. So, ano ba ibig sabihin ng kulubot? Ano ba ang meaning ng kulubot? Pag sinabing kulubot, pangit to eh. Pangit. So, ano ang pangit? Marumi. Kadumihan. Ang magnanakaw daw. Ang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang nakikiapid. Kaya, alalahanin po lagi natin na tayo mga Kristiyano ay hindi lamang po tayo nabubuhay ng araw ng linggo o araw ng kung merong extra Bible study. Hindi lamang po ganon. I-sure din natin sa ating sarili kung yung bang
pakikinig natin ng salita ng Diyos, ito ba ay naipamumuhay ba natin ng matuwid sa harapan ng Diyos? Hindi po tayo naglilingkod sa tao upang ipakita natin ang ating katuwiran. Naglilingkod po tayo sa Diyos. Sa Diyos tayo naglilingkod. Maging ako rito. Yung kakasalita ko ng kakasalita to, sinasabi ko nga, kaya walang makinig sa akin, kaya walang mag-comment sa akin, kaya walang manood sa akin, kaya walang mag-like sa akin. Ang importante, nagawa ko sa harapan ng Diyos na ito ay ma-share ko sa pamamagitan ng pamamaraang ganito. Hallelujah! Hindi ako naglilingkod sa tao. Sa Diyos ako naglilingkod. Hindi ko inaantay ang kapurihan ng tao. Hindi ko inaantay ang kapurihan ng tao. Kaya nga, mga kapatid ko, ulit-ulitin ko sa inyo, siyasatin nyo. Kung bakit binabalik-balikan ko, kasi napaka-importante po nito. Ang pagtanggap natin ng santong banal na espiritu, sapagkat ito ang mag-guide ng ating pananampalataya, ng pagiging Kristiyano natin. Hindi po sapat na tayo tawagin na Kristiyano, sumasamba tayo paglinggo, o nakikiisa tayo sa mga gawain. Alamin po natin kung meron tayong banal na espiritu. Hallelujah! Alamin po natin kung meron tayong banal na espiritu. Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo, ito ang tatak ng isang tunay na naglilingkod sa Diyos. Ang banal na espiritu sa ating buhay. Kaya kung wala tayo nito, wala po tayo sa Diyos. Nagpapagod lamang po tayo ng kakapakinig. Kakapuri natin sa Diyos. Useless po. Opo. Kakapuri natin, kakapasalamat natin. Diba? Maging ang demonyo man ay nakaanyong anghel. Anong ibig ko sabihin? Tayo, kapag tayo nagsasalita, pinupuri natin ang Diyos. Yun lang ang ibig kong sabihin. Na walang value. Walang point ang sinasabi natin sa Diyos. Bakit? Wala tayong, kasi alam nyo po ba, ang santong banal na espiritu, ito yung magko-connect sa ating Amang Diyos upang ang lahat ng mga bagay na ating sasabihin ay makarating sa Kanya. Ito po yung, sabi nga kung di ako nagkakamali, sa aklat ni Juan, ang santong banal na espiritu at ang sanlibutan ay magkaaway. Magkaaway po to, hindi po pwedeng pagsamahin itong dalawa. So kaya, kinakailangan, tayo ay may tatak. Meron po tayong tatak na santong banal na espiritu. Kasi ito yung nakikipag-communication doon sa banal na Diyos upang ang lahat ng ating sinasabi ay makarating doon. Kung wala kang santong banal na espiritu, ikaw ay nagsasalita lamang sa hangin. Namamaos ka lang ng kakasalita. Subalit, wala kang nagdi-deliver. Walang nagdi-deliver ng iyong sinasabi sa ating Amang Diyos na banal. Hallelujah! Kaya importante po ito. Sabi nga ni Apostol Pablo, suriin nyo ang inyong pagiging mga Kristiyano kung nananahan sa inyo ang santong banal na espiritu. Hallelujah! Maraming mga nagtuturo ngayon, puro sharing. Alam nyo, hindi po masama ang magbahagi ka ng salita ng Diyos, pero isigurado po natin, mga pastor, na ang ating mga nakikinig sa atin, ay maisigurado rin natin na ito ay madala natin sa kalooban ng ating Amang Diyos. Ito po yung isang responsibilidad natin. Alamin po natin. Paano natin malalaman to? Sa pamumuhay po. Sa pamumuhay po. Makikita natin yan sa pamumuhay. Kung ano ba ang way ng kanyang pamumuhay. Kung paano niya ba pinamumuhay ang sinasabi niyang Kristiyano siya, doon po natin siya makikilala. Hallelujah!
Ito po yung patotoo dito sa gawa nung sila'y maka-accept na o na matanggap na nila itong Holy Spirit. Meron nga rito, kung familiar kayo, meron nga rito nagsinungaling eh. Agad-agad namatay kasi nagbenta sila ng ng ari-arian. So ito yung naging sign nung inaccept na nila yung Holy Spirit, ibinenta nila yung mga property nila. At lahat-lahat ng property ay binibigay nila doon sa mga apostol, sa hinirang ng Diyos. At ang ginagawa naman ng mga apostol, ito po ay pinamimigay doon sa mga taong kapuspalad upang silang lahat ay sumagana. So mayroong mag-asawa na nagbenta ng ari-arian, nagsinungaling, kinupitan nila yung kanilang binenta, nagsinungaling. Ang sabi ni Apostol Pedro, hindi kayo sa tao nagsisinungaling, kundi sa Diyos kayo nagsisinungaling. Ano nangyari nung time na yon? Nung time na yon, per seconds, tumimbuang yung tao. Una muna yung lalaki. Nagkaroon ng kunayban. Yung mag-asawa, hindi alam ng babae na patay na pala yung asawa niya. Kayong dalawa ay nagsinungaling na hindi kayo nagtapat sa Diyos. Namatay din yung babae yung time na yun. So, yun po yung sign. Kasi ang santong banal na espiritu, yun yung naggagay sa puso natin at sa isipan natin. Mga kapatid ko. Bago tayo magsasalita, bago tayo magagalit, darating ang panahon, magiging matuwid na tayo, sapagkat yan ang nais ng ating Panginoong Kristo na maging banal tayo. Meron nga akong nakausap na isang isang tao na hindi raw tayo magiging banal. Sabi ko, kung ganong hindi kami magiging banal, ano yung sinabi ng aming Panginoong Kristo na kami ihaharap ng banal sa kanyang amang Diyos? So, ibig sabihin, magiging banal tayo pagdating ng panahon habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Kumbaga, yung pag-uugali natin, ang santong banal na espiritu ang siyang nagbabago. Binabago po. Binabago niya po pagdating ng panahon. Kaya, yun po ang ating pakatandaan. Hindi lamang po tayo pakinig ng mga sharing ng words of God. Although maganda yan. Wala namang masama dyan. Pero, ipapaalala ko lang po sa mga nag-share. Alamin po natin, lalo-lalo na sa kanilang mga congregation. Araw-araw pong nakikita natin itong mga kapatiran natin. Alamin po natin kung nagmamanifestation ba yung Holy Spirit sa isang person o sa isang kapatiran natin. Sa mga kapatiran natin, kung ano ba ang mga nagiging buhay nila. Hallelujah! Kasi isa po yan sa responsibilidad natin. Pag po nating isipin na yun lamang po ang gawain natin, alamin din po natin kung ito ba ay Kristiyano na talaga na nagbabago. Hallelujah. Malalaman niyo po yan. Malalaman niyo po yan kung matagal niyo nang kasama po yung mga kapatiran na yan. Kasi yung pag-uugali niyan, masasaksihan niyo minsan. Or how many times how many years na siya Christian na at yung pa rin na nakikita niyo, tandaan niyo, yan lamang po ay natatawag na born again. Born again lang siya. Pero yung promise ng Diyos ay hindi niya dala-dala. Hindi niya mapapasa kanya. Kung maaaring ikay born again ka lang. Maaaring ikay nananampalataya ka lang. Pero suriin natin, miski tayo, mga nakakapakinig sa akin, miski tayo na kung di man tayo nagagabayan ng ating mga pastor, suriin natin ang ating sarili. Kung nagbabago ba ang buhay natin. Kung tinatahak ba natin ang gusto ng Diyos na matuwid. Ayan po, isang tunay na Kristiyano. Kung tinatahak ba natin, kung nilalayuan na ba natin ang sanlibutan, ang kasalanan,
Hallelujah! Nagkakasala tayo. Pero iba yung sinasadya. Iba yung sinasadya. Kasi minsan nabibigla tayo. Pero kung ikaw ay napasabihan na ng iyong santong banal, yan po ang trabaho ng santong banal na espiritu, ang ikay paalalahanan. Kasi nag-iisip muna tayo bago natin sabihin So, pag alam mong mali, iaano sa'yo ng santong, hindi yan tama. So, magiging buhay mo na yan. Nagiging matuwid ka na. Sapagkat may nag-guide na sa'yo. Ito nga santong banal na espiritu. Maraming salamat po mga kapatid ko sa araw na Martes na ito. Inulit ko lang po, sinigurado ko po na sapagkat ito po yung ibinibigay sa puso ko ng Holy Spirit na i-sure sa inyo kung meron ba tayong Holy Spirit sa ating pananampalataya. Hindi lamang po water baptism o hindi lamang po pananampalataya. Ang importante po sa lahat ay yung tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun po yung napaka-importante. Opo. Kung meron nga tayong pananampalataya, kung meron nga tayong nagpabautismo tayo, nagtuturo tayo ng salita ng Diyos, hindi naman tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, ano ang lahat? Kaya ka sumusunod sa kalooban ng Diyos dahil iniibig mo ang Diyos. Iyan idala ng pag-ibig mo sa Diyos. Hallelujah. Sabi nga ni Apostol Pablo, sunugin man ako, ialay ko man ang aking buong buhay. Kung wala akong pag-ibig, wala ang lahat, useless. Maraming salamat po. Doon po sa may mga katanungan, meron po akong number dyan. Nagbibigay rin po ako ng Bible study sa bahay. Sa church, nagbibigay din po ako yung mga gustong na magising tayo sa yung mga bata sa pananampalataya. Ibig ko sabihin yung mga hindi pa ganong nakakaunawa sa kanilang pananampalataya. Yung baby Christian pa hanggang ngayon for how many years? 5 years ka ng Christian. Pero baby Christian ka pa, ni panalangin, hindi ka nananalangin. Nananalangin ka, hindi naman tama. Maging pananalangin po, nasa lugar po yan, nasa tama po yan. Kasi kung nananalangin ka at hindi naman tama, hindi po ito nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Hallelujah! Ganun nga po, ako po ay nagbibigay ng sharing sa church. Kung nais nyo po, wala naman po akong bayad, Bible study. Hallelujah! Kung meron kayo ipagpay-pray, anumang klaseng sakit, ang Diyos ang magpapagaling niyan. Opo, hindi po ako. Ang Diyos. Wala pong imposible sa Diyos. Kung posible sa atin, sa Kanya, wala pong imposible. Hallelujah! Maraming salamat po. Ako nga pala si Kuya Dolpo, ang manggagawa, alipin ng Diyos sa Kanyang mabuting balita.